maipamalita rin natin sa iba kung ano yung naririnig natin. Tama? So we have to become a witness. And then for you to testify yung transformation ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So ako po si Brother DJ. Inanyayahan ko po ang mga magulang at magtulong-tulungan tayo na matapos natin ang service na gising tayo. Amen? And then tulungan nyo ako sa mga bata. I do understand na mahirap pa ngayon, no? Lalo na pag medyo maliit pa ang bata, mahirap pang sawayin talaga. But again, sa pagtutulungan natin, magagawa natin to. Amen? Amen. So, okay, so, yan. So, tapos na tayo sa Book of Luke. And then, na-witness natin o napag-aralan natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa kanyang ministry, no? Nakita natin kung ano yung anong reason kung bakit bumaba ang Panginoon sa mundo nang sa ganon for him to seek and save the lost. Natutuwa ako kasi nakita ko na sila Sister Rowena, no? Sister Rowena, Sister Marisa, and then Sister Leia. Dito pala sa stage, no, nakikita natin yung mga, alam mo yun, nagtatanong kami lalo na last time, tinanong namin kay Sir Jerry, bakit wala si ganito ganyan? Bakit wala si ganito ganyan? Dito pala nakikita namin yung favorite upuan ninyo. Pag wala kayo, medyo nagtatanong kami, no? So, natapos natin yung Book of Luke, and then, napakagandang istorya ng Panginoon. Amen? Hindi natin pinag-aralan ang buhay ni Peter, hindi natin pinag-aralan ang buhay ni David, hindi natin pinag-aralan ang buhay ni Moises, pero ang pinag-aralan natin yung ginawa ng Panginoon mismo. Amen? But right now, last time, ang pinag-usapan natin, no, pinunich ng ating mahal na pastor, ang kapatawaran ng mga kasalanan sa Book of Luke, chapter 24, verses 44 to 53. At ang pinag-aralan natin dito, yung kapatawaran ng mga kasalanan ay, of course, yung Biblia, because it's very important for you to know paano tayo maliligtas. At ang kasagutan ay nasa Biblia. Kung alam natin ang sinasabi ng Panginoon sa Biblia, malalaman natin kung paano tayo makakaligtas. And because this is the information na kailangan natin. Tama? From the beginning, from Old Testament, lahat ng ginawa o lahat ng hula sa Old Testament ay nangyari sa katuparan ng New Testament. So hindi pwedeng Old Testament believer ka lang or New Testament believer ka lang. So it's complete package talaga. Okay? So, and then yung kasaysayan, nakita natin, no? Gaya ng pinag-usapan natin kanina, lahat ng hula ng mga prophet nung nasa Old Testament ay nangyari nung New Testament. At nagbubunga, of course, and then yung kapangyarihan ng Diyos nakita natin. Muli, nung namatay siya, para bayaran ang kasalanan natin, but again, nabuhay siya muli. Hindi siya nanatiling patay. Amen po ba? Amen. And then, ang pag-uusapan natin ngayon ay the Book of Acts. Excited ba kayo? Natapos natin yung series. Almost 2 years natin natapos ang Book of Luke. More than 2 years. And then, meron na naman tayong panibagong series. No? So, bigyan ko lang kayo ng konting background sa Book of Luke. Sa Book of Luke, hindi na-mention ni Luke na siya mismo ang nagsulat ng Luke. Tama? But allow me to tell you this, ang nagsulat ng Book of Acts ay si Luke. Okay? So, di ba? Medyo excited, no? Exciting. Si Luke rin pala yun. Hindi natin alam. So, ngayon pag-uusapan natin yung paano tapusin ang gawa ni Kristo. Alam natin na nagbilin siya sa mga apostles niya. Tama? Bago siya umakyat ng langit. At nagbilin siya, ano yung binili niya? Meaning, merong iniwan na task ang Panginoon sa atin. Amen po ba? And then gusto nyo bang malaman kung ano yung task na binigay ng Panginoon? Nang sa ganon, matapos natin yung sinimula ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. So, Acts chapter 1 verses 1 to 11. Inanyayahan ko tumayo tayong lahat bilang pagbigay galang sa ating Diyos. Verses 1 and 2, Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itiniro
ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa mga kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 4 na araw na pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo." Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, "Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot si Jesus, "Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Mahabang sila ay nakatitig sa langit at siya ay iniakyat, may 2 lalaking nakaputing lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po muli, Panginoon, sa oportunidad, Panginoon, na magpagamit mong muli sa iyo. Muli, Panginoon, inahanyayahan po kita na ikaw po yung manguna po sa akin. Itago mo po ako sa iyong likuran at na yung nais mo lamang po ang marinig po nila, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw po ang humipo po sa puso po ng bawat isa. At ikaw po yung dalangin po namin ang iyong presensya, Panginoon. Nang sa ganon, maramdaman po namin. At nang sa ganon, paglabas namin sa kwartong ito, ay malakas po kami, Panginoon, spiritually. Muli, maraming salamat sa pagmamahal mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakapuo pong lahat. Okay. So, kailangan natin na ipamalita. No? We have our task. Kailangan natin ipamalita sa mga tao mula sa Jerusalem, mula sa Jerusalem hanggang sa lahat ng bansa. Alin? Ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo, alam na natin to, tama? Alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero merong palang regalo na buhay na walang hanggan. No? Nang sa ganon, nalaman na natin, pero hindi dapat natatapos doon. We have to spread the good news. Bakit? Kasi ang main purpose ng Panginoon, kung bakit siya nandito, is to seek kung ano yung nawawala, kung sino pa yung nawawala. Amen? So, hindi natatapos sa atin yung mensahe na natatanggap natin. Amen po ba? Dapat na ipapamalita natin to sa iba. Bakit? You have your family pa, tama? Na hindi pa ligtas. You have your friends. You have your kapitbahay, neighbors. Tama? Na hindi pa nakakarinig ng mensahe. Pero through you, pwede mong ibalita kung ano yung narinig mo at kung ano yung pinaniwalaan mo. Amen? So, nang sa ganon, pati sila ay maligtas. And then, servant volunteers. Sabi, ano bang pwede natin gawin para maituloy natin ang task ng Panginoon na binigay sa atin, no? Sa mga dito sa ECF, talagang nagtatawag kami na kailangan pa ng mga volunteers. Do you believe that Elijah Christian Fellowship, this is the body of Christ? Amen? Meron tinawag para maging kamay, meron tinawag para maging paa, at meron tinawag para magsalita. So, hindi tayo natitigil sa pakikinig lamang. We have to do the task nang sa ganon ay
maituloy natin yung pamamahagi ng salita ng Panginoon at makarinig ang mga nawawala. Wala si Brother June. Si Brother June, napakaganda ng ministry niya. Bakit? Karamihan sa inyo ay in-invite ni Brother June. Amen po ba? Tama. Si Brother June ang naging nagbigkas sa iba, nagsabi na pumunta tayo ng Elijah Christian Fellowship. Makinig tayo. Anang sa ganon, masaksihan nila ano yung nangyayari ba dito sa church natin. Amen? So ulitin ko, this is the body of Christ. Kung body of Christ ito, merong kamay na tinawag, merong paa na runner, and then merong tagapamahayag ng salita. And then, kung tayo ay volunteer na, anong purpose? Bakit tayo naging volunteer? Ano ba ginagawa natin? Yung iba, tumutugtog. Yung iba, kumakanta. Yung iba, naglilinis. Yung iba ay naguhugas ng plato. Yung iba, nagsuserve ng pagkain. No? So, ang ginagawa, ang question, bakit nyo ginagawa? Bakit kayo nagsuserve sa church? Dahil ba boring sa bahay? Dahil ba dahil wala lang magawa? Tama? But I hope kung ano ang nasa puso nyo, if you are doing this, if you are doing your ministry, I hope ang nasa puso nyo is to serve God. Amen? I hope kung ang nasa puso nyo is yung to continue yung gusto ng Panginoon. Ano yung gusto niya? Mahanap pa yung nawawala. Amen? Kasi bakit? Kung hindi yan ang nasa puso nyo, bukas makalawa. Wala. Hindi na kayo magtatagal. Tama po ba? Amen. So, kailangan natin ng volunteers. We have to continue the task that God given to us. No? Kailangan yung mga napakinggan natin, spread na natin. Kung hindi natin kayang i-share ang gospel, invite people, invite your friends, invite your families. Nang sa ganon dito, makarinig sila. Amen po ba? Amen. And then, si Vincent van Gogh, he's an artist. A good artist. Napakagaling niyang mag-paint. Pero kung i-imagine ninyo, yung ability niya, halimbawa, si Juana Lynn, sabi, dinodrawing ni Vincent van Gogh si Juana Lynn, sexy daw. So, pero, hanggang katawan lang. Hanggang katawan lang. Hindi nilagay yung ulo. Tapos, ang sabi kay Dale, ituloy mo yung masterpiece. Ano kayang kalalabasan? If you do not know how to paint, you don't have the confidence, right? Wala kang confidence. Bakit? Hindi mo naman gift yun eh. Tama po ba? And then hindi mo alam kung paano ka magpa-paint. Hindi mo alam kung paano stroke ang gagawin mo. Baka maging anime yan. Tama ba? O baka maging cartoons. So, ito yung ibig sabihin. Importante, alam natin kung ano ba yung rekados para nang sa ganon, maipagpatuloy natin ang gustong mangyari ng Panginoon. Gusto nyo ba malaman kung ano yung rekado na yan? Wala? Amen po ba? Amen. So, isipin natin, paano kaya natin tatapusin ang sinimula ni Jesus? Bakit meron pang hindi naliligtas? Anong main layunin ng Panginoon? Nung bumaba siya dito, gaya ng sinabi natin, yung hanapin at iligtas yung nawawala. And then we have to continue this service, itong ministry natin, nang sa ganon, mahanap pa natin o makarinig pa yung nawawala. Amen? Hindi natatapos sa atin. I hope hindi matapos sa atin. Sino mga bago dito ngayon? Merong mga bago ngayon dito? Nice. May nag-invite sa inyo? And then thank you dahil ginawa nyo ang ministry nyo na kailangan ng Panginoon. Napaka-importante nito. And then,
Sabi nga ni Panginoon, tetelestai. It is finished. It is finished. Nung sinabi niya, nung sa krus ng Kalbaryo, tapos na, anong natapos? Yung pagbayad sa kasalanan natin. Okay? Yung pagbayad sa kasalanan natin, sabi niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tapos na. Pero alam niyo ba, alam mo ba na merong hindi natapos ang Panginoon? Ito yung binilid niya sa mga disipulo bago siya umakyat ng langit. And then ito yung pag-aaralan natin. Kailangan natin yung mga rekado. Sabi nga, mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Sinasabi dito ni John the Baptist, sa verse 1, isinalaysay na niya. So ibig sabihin, siya yung nagsulat sa Book of Luke. Ngayon, sinasabi na niya ngayon. Nung sa Book of Luke, hindi natin alam na siya ang nagsusulat. But right now, sa Book of Acts, dineclare na niya na ako ang nagsulat o inambag ko sa aklat nang sa ganon, isalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuturo ng Panginoon mula pa sa pasimula. Hindi dapat nahihinto sa atin. Gaya ng sabi natin kanina, magsimula sa Jerusalem at sa buong bayan, kailangan ay umabot ang mensahe. Hindi dapat manatili sa mga Hudyo, umabot sa ating mga hintil. At ito ang importance kung bakit natin, ang importante kung bakit nailambag o naisulat ang ginawa ng ating Panginoon nang sa ganon umabot sa atin yung mensahe. Amen po ba? Amen. So, hanggang saan ang buhay na ibibigay ng Diyos? Sino nakakaalam kung hanggang kailan na lang kayo? Buti naman wala. Katakot yun. So, ako hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako sa mundong ito. But, mas magandang mabuhay bago ka mamatay, may kasaysayan kang iniwan. Legacy. Makabuluhan ang buhay. Maganda sanang isipin na bago tayo mamatay, kung anong role natin, naisip natin, ano bang role natin. We have, kailangan natin magkaroon ng personal o magkaroon ng role sa ministry ng ating Panginoon. Nang sa ganun, bago tayo mamatay, meron man tayong legacy. Ganun ba? Nakita ko yung mga kaibigan ko na transform ang buhay. Nakita nila, na-invite ko sila, o nakita nila sa buhay ko yung transformation na binigay ng Panginoon sa akin. Hindi dahil sa galing natin kung bakit tayo nagbago. Amen po ba? Nagbago kayo o nagbago ang gawin natin dahil pa rin sa Panginoon. Kaya wala tayong mamayabang, mamalaki. No? So, to be honest, dati sila Brother Henry, every time na nagbibigay ng perfect attendance, pag wala sila sa listahan, iba ang salitaan. But right now, pag wala sa listahan, pwede mo bang i-double check? Iba na. Si Brother Albert, kilala ko yan. Maraming naka-witness dito kung paano kami nagsalitaan dati niyan. Tama? Pero titignan nyo siya ngayon. Nakangiti na. Minsan siya yung nagbubuhat pa nung inumin natin, ng tubig natin. Because there's a transformation. Amen? Do you think si Brother Albert yon? Hindi. Ang gumawa nun ay ang Panginoon. Ang pagbabago nangyayari sa atin ay hindi natin gawa. Sa patuloy na pakikinig ng salita. And then ang power ay nasa word ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 17, walang kinikilingan ang Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo ay nasa mundong ito. So hindi pa tapos. Meron tayong i-continue. Merong task na kailangang mangyari pa. Kailangan natin gawin. Kung if you are a student, be a good student. If you are a mother,
be a good mother. Kung ikaw ay tatay, be a good father. Be a good provider. Be a good protector. Because yun yung ministry mo sa pamilya mo. Amen? Kung ikaw ay anak, meron kang ministry. Ano yun? Sumunod ka sa magulang mo. Bakit? Yun ang sinabi ng ng Panginoon. Kung ikaw ay ang haligi ng tahanan, dapat alam mo ang ministry mo. Tama? Huwag niyong hahayaan na turuan ang mga bata na hindi niyo ini-include ang salita ng Diyos. Tuturuan niyo ang mga anak ninyo na mga magagandang asal, pero i-include niyo pa rin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Okay, amen. So, and then sabi sa Job 14:14, kung ang tao ay mamamatay, siya ay muling mabubuhay. May pagkabuhay. No? Gaya ng pinag-usapan natin last time, kung walang pagkabuhay, mag-pack up na tayo at mag-uwian na. Dahil wala nang kabuluhan itong ginagawa natin. No? And sabi, ngunit para sa akin, paglaya ko, sa hirap ay aking hinihintay. Take note, meron pang ibang tao na hindi paligtas. Huwag manatili sa atin ang mensahe. We have to spread the gospel. No? Spread natin yung mensahe na narinig natin nang sa ganon, pati yung kapitbahay o yung ibang tao ay maligtas. Huwag nawa manatili sa atin. Kimchi. Nagutom kayo? Okay. Gaya ng sabi ko, para nang sa ganon, maging epektibo tayo na ipagpatuloy ang gawa ng Panginoon, there's a complete recipe. Kompletong recados. For you to produce good quality of kimchi, dapat kumpleto ang recados. May singkamas yan, may carrots yan, antawag dito, chili yan, may chili powder to tayo. So kung gusto nyong matutong gumawa ng kimchi, pwede kayo magtanong kay pastor kasi siya yung pinakamagaling gumawa ng kimchi. So matagal siyang Okay, so kausapin niyo na lang siya kung gusto niyo mag-session ng paggawa ng kimchi. But again, let's go back. Ang gusto ko lang sabihin dito, for us to become effective to spread the gospel or to continue the task na ginawa na binigay ng Panginoon sa atin, we have to know the recipe. Ready na ba kayo? Hindi yung paggawa ng kimchi, yung recipe na binigay ng Panginoon sa atin. Okay? Okay, so mga rekado sa pagtapos ng gawa ni Kristo. Tamang mensahe. Pangalawa, tamang katibayan. Pangatlo, tamang kapangyarihan. Pang-apat, tamang layunin. Panglima, tamang pag-uudyok. Ang sabi dito sa una, tamang mensahe. Sabi niya, mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin. Kanyang mga apostol na kanyang hinirang. May mga bilin siya na kailangan nating tapusin. Kailangan nating i-continue. No? And then sabi sa verse 3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. 40 araw. Maraming lumalabas na maling mensahe, maling katuruan na pag tayo ay namatay, mananatili pa tayo ng 40 araw. No? Mananatili pa tayo sa mundong ibabaw ng 40 araw. But that is a lie. Hindi po totoo po ito, no? And then sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa maabot o maarok ng kaisipan ng tao
kung ano ba talaga yung prepare ng Panginoon sa atin. Meron tayong konting konsepto ng heaven o ng langit, pero hindi pa rin yun. Sabi ng Biblia. Sabi ng mga kanta o mga katuruan, ang langit ay wala nang hirap, wala nang hapis, wala nang hirap. Tama? Laging sariwa. No? Wala nang sakit. At ang dadaanan natin ay purong ginto. Pero hindi pa ito yung totoong hinanda ng Panginoon. Kasi bakit? Ito ay naaabot pa ng kaisipan natin. Pero ang sabi ng Biblia, hindi maabot ng kaisipan ng tao. Sino bang gusto nang makita iyon? Lahat ba tayo gusto nating makapunta ng langit? Amen? Lahat ba tayo gusto natin na makita yung sinasabi dito? Ano nga ba talaga yon? No? So sa takdang panahon, makikita natin yon. Amen? Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13? Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay mga katotohanan ng espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. No? Para ikaw pala ay makapagbahagi, napaka-importante ng nararamdaman mo. O meron ka, hindi tayo nag-share dito nang hindi natin na-experience. No, sabi, Brother DJ, hindi ko naman nakikita pa ang Panginoon eh. Paano ko siya mapapakilala sa iba? Brother DJ, paano ko naman sasabihin ang mensahe ng Panginoon? Hindi naman siya nagpapakita sa akin. Sa relationship, ano ang pinaka-importante sa relationship? Communication. Napaka-importante ng communication. For you to know your partner, halimbawa nagliligawan kayo, hindi lang naman dahil sa nagkindatan kayo, nagkagustuhan na kayo, amen? Hindi naman. Merong communication. Nagbatuhan kayo ng mga matatamis na salita. Tama po ba? Tama? Naranasan mo yan kay Darwin, tama? Nagbabatuhan kayo ng mga masasarap na salita. But for you to know that person, kailangan ng communication. No? Para malaman mo kung anong dapat mong imensahe o sabihin, kailangan kilala mo si Kristo. And then for you to have communication sa Panginoon, para ikaw ay magsalita sa Kanya, you have to pray. And then for you to know the answers, you have to read your Bible. And then, ano pa? Kailangan na experience mo ang Panginoon. Lead by example. Bakit? Kailangan kilala mo ang Panginoon. Kailangan alam natin ang Bible. Alam natin ang salita. Kasi hindi tayo dito nag-aaral o nagsasalita lang na hindi natin pinag-aaralan o hindi man lang natin na-experience ang Panginoon. Tama po ba? So maraming hindi maniniwala ba? Hindi mo naman nakita ang Panginoon eh. Diba? Amen? Parang ganito lang yan. Dale, pwede mo siyang kalibitin? Hindi, ito nasa harapan mo. Yan. Ngayon, sinabi mo sa kanya, may kumalibit sa akin. Pero hindi mo nakita, tama? Ikaw, naramdaman mo, tama? And then, that's the good sign. Ang importante na nararamdaman natin ang Panginoon kung paano gumawa sa buhay natin, nang sa ganun, alam natin kung paano ibabahagi ang Panginoon. Amen? We can see God by faith. Naramdaman niya na may kumalabit sa kanya. Pero pag sinabi niya sa inyo, hindi kayo maniniwala. Bakit? Hindi niyo naman naramdaman. But we can share the gospel or we can share the good news by faith. Amen? Amen. So, pangalawa, tamang katibayan. Ang sabi dito, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan.
ay pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinakita niya yung katibayan. Ang sabi dito, siya ay namatay. Nakita ng karamihan na siya ay pinatay. Amen? Pero nakita ng karamihan na siya ay muling nagpakita. Ang sabi. At ang sabi dito, sa pamamagitan ng maraming katibayan, pinatunayan niya na siya ay buhay. Naalala niyo si Thomas, the doubter? Ha? Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang Panginoon at hindi ko nakikita yung butas sa kanyang kamay. Anong ginagawa ng Panginoon sa kanya? Pinahawak yung may marka o may butas ng pako. No? So, pinatunayan ng Panginoon na siya ay muling nabuhay. No? And then, dito, marami sa inyo na paano natin mapapatunayan na mayroong Diyos na buhay. Pwede ako mag-share ng konting testimony. Nung ako ay 22 years old, maaga po akong nag-asawa. Si Gianna ay nasa posisyon na pupunan pa lamang ng kanyang ina. Ang sahod ko that time, isang araw, 300 pesos. So if you will do the math for you to compute how much per month ang earning ko ay nasa 7,800. And then I have, meron si Gianna, nandun sa sinapupunan ng kanyang ina. Sino yung mga buntis dito? May buntis tayo dito. Alam, magkano ang pa-check up? Nasa 500? 500. Meron ako dati, nagbabayad ako 500. Bukod pa yung irereseta ng doktor na vitamins for me to make sure na ayos ang anak ko sa sinapupunan ng kanyang ina. So if you will do the math, binabayaran ko pa yung SSS niya para nang sa ganon, after i-claim yung maternity. Tama? Masela ng pagbubuntis niya, ako lang ang nagtatrabaho. Ang bahay namin noon ay nasa Taytay. Sobrang traffic. Ang trabaho ko ay nasa Ortigas. So, sobrang traffic. Sasakay ako ng jeep. Hindi ako pwede mag-aircon. Kailangan jeep lang. At hindi pwede ako malaglagan ng barya. Sa umaga, puro sabit. Sabit ako sa jeep. Almost 1 hour, 1.5 hour, bago ko makababa ng jeep. Ngalay na yung ganito ko. Sobrang traffic. At pag binuksan nyo ang drawer ko sa opisina, puro delata yan. Doon nag-start ang 5552 na merong mga, hindi ito bayad 552 na. Ito yung mga merong mechado, adobo, iba-ibang flavor. Kaya pag tinatanong ako ng mga kaopisina ko, anong ulam mo? Adobo. Pero adobong sardinas yun. Pero, ito ang gusto kong makita. If you will do the math, hindi siya kakasya yung income ko. Amen? Hindi kakasya. Hanggang ngayon, binabalikan ko yun, nakita ko ang kamay ng Panginoon kung paano niya ako ingatan at palakasin. Every time na nangihina na ako, gusto ko nang bumigay, God gives me strength for me to stand. God give me courage. Nang sa ganun, meron nagko-comfort sa akin. Ang kagandahan, paglabas ni Gianna, kumpleto naman ang kamay. Walang depekto. So, napakabuti ng Panginoon when every time, when we are weak, sinong malakas? He is strong. Amen? Kung tayo'y nangihina na nararamdaman natin ang guidance ng Panginoon sa atin, alam nating may Diyos na buhay, ikaw ay pagsubok ka lang, but I have God. Amen? Amen. Because we experience God.
sa buhay natin so that we're able to give proof that God is alive. That we have our good God. Amen po ba? Amen. And then marami ako nakita sa inyo na meron din ginagawa ang ganon ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. And then, pangatlo, tamang kapangyarihan. Ang sabi dito, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ano yun? The Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, ay ang tutulong sa atin. No? Yan ang magiging katulong natin. Hindi tayo hinayaan ng Ama. Okay, ito yung task mo pero bahala ka na. Hindi. Binigyan tayo ng katulong. And then, sabi, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at mababautismohan kayo sa Espiritu Santo. So sabi sa Romans chapter 8, verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kaya we have to spread the message. Message of what? Of God. Kailangan natin ipamalita sa iba. Huwag nawa manatili sa atin. I-share natin ang gospel. Look, alam natin, pinanganak pa lang tayo ay makasalanan na. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? But there's a gift. Merong gift ang binibigay ang Panginoon. If you are going to believe or to accept God or Jesus as your God and Savior, ikaw ay maliligtas. Pero wag doon sana manatili. You have to to turn around. U-turn mula sa pagkakasala. Hindi yung babalik kang pag ganun Hindi ganun U-turn. Pabalik talaga. Tatalikod ka sa kasalanan. I'm a drug addict before. Naranasan ko mag-droga, mag-shabu. Yung gawa ng Panginoon ay, alam niyo kung kayo ay addict, ang hirap talikuran. But, hindi ako yun. Because of God, the strength of God given to me, kung bakit ko siya natalikuran. Wala ko yung pagmamalaki na dahil sa galing kong ability umiwas, hindi. But because only by Him. Amen? So wala tayong may pagmamalaki. Ang sabi sa verse 6, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Look at the disciples. They're still thinking about the political king. Hindi nila maintindihan na ang Diyos ay maghahari for eternity, hindi dito sa lupa. Tama? Hanggang ngayon, iniisip nila dito yung political king. And then sabi sa 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Do not focus doon sa mga bagay na hindi naman natin kailangan pang mamalaman. Maraming nagdedebate na kung kailan darating ang ating Panginoon. Tama? Pero ang sabi dito, do not focus. Hindi mo na kailangan malaman yan. Ang question, ikaw, ready ka ba? The question is, tayo ba ay ready na? Kung darating ang Panginoon, tayo ba ay ready na or tulog tayo pagka dumating ang Panginoon? At kagandahan, gising lahat. Tama? So, ang question dito, paano ka nagre-ready? Ang sabi sa Bible, darating ang Panginoon na parang magnanakaw. Walang sino mang nakakaalam. Ang magnanakaw, hindi mo alam kung kailan magnanakaw. Tama po ba?
So, ang importante dito, pag dumating ang Panginoon, ang importante, you are ready. Amen? And then sabi, gusto kong tapusin ninyo ang trabaho ko. Ibibigay ko mga kailangan ninyong mga gamit. Ibibigay ko ang banal na espiritu sa puso ninyo. Gagawin ninyo ito sa pamamagitan ninyo. Hawak lang kayo sa Kanya. So while waiting, let's continue the task. Yung binigay ng Panginoon. Ano ba yung ministry natin? Napaka-importante na hindi matigil sa atin. Kung ikaw ay empleyado, you're able to share the gospel. O kaya sabihin mo lang kung ano yung na-witness mo, yung narinig mo, at yung naramdaman mo nung gumalaw ang Panginoon sa iyo. Amen? Tamang layunin. So ano bang layunin ng Panginoon? Of course, yung lagi natin sinasabi, ang layunin natin ay hanapin yung nawawala. Makakaasa ba tayo na lahat tayo hahanapin natin yung nawawala? Amen? Amen. Because this is the important task na binigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi dito sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang dulo ng daigdig. Yun. We have to become a witness. Gaya ng sabi ko, marami na akong na-witness na transformation sa buhay ng iilan sa inyo. No? And then, sinishare namin to sa iba. Si Alexander, yung nakaraan na bata dito, napapansin nyo, umuwi na siya sa nanay niya. Nung una, galit na galit siya sa magulang niya dahil sinasabi niya, hindi niya maintindihan na binubugbog siya. But eventually, time goes by. Pinag-aaralan nila ng pastor na mahalin mo ang magulang mo. Dumating ang panahon, pinagdadasal na niya ang kanyang magulang. There's a transformation. Transformation na nanggagaling pa rin sa Panginoon. Ang Panginoon, ang author ng buhay natin. Naniniwala ba kayo doon? Alam na niya kung ano ang panimula at ang hanggang wakas ninyo. Amen? Alam niya rin kung ano ilan ang buhok natin sa ulo. Bilang ng buhok natin sa ulo. But we have to become a witness. For you to testify the goodness of God. Kung ano yung ginawa niya sa buhay natin. Amen? Because ang layunin ng Panginoon ay maipamalita sa buong mundo. Nang sa ganon, marinig ng mga taong nawawala. Remember, yung iniwan ng Panginoon ang 99 sa parable niya at hinanap niya ang yung nag-iisa. So meron pa tayong task. While waiting sa pagbabalik ng Panginoon, sama-sama tayong gagawin itong task na to. Sasama po ba kayo? Amen. Amen. Banal na Espiritu ang daabogado, si Kristo ang nililitis, at tinawag ka ng Holy Spirit na maging saksi o ibigay ang iyong patotoo. Yun. Hindi natin nakikita ang Panginoon, but I believe na merong ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Kaya yung iba sa inyo dito, marahil sinasabi nyo, hindi na ako babalik dito sa ECF na to. Masyado to magpatama tong unggoy na to. But hindi ako yun. I'm just saying what God's want me to tell you guys. So hindi ako ang nagsasalita. But the works of Holy Spirit ang kumukurot sa puso ninyo. Amen? Amen. Hindi si pastor ang nagsasalita, kundi ang galaw ng Espiritu Santo sa atin. Amen po ba? Amen. And then, panglima, tamang pag-uudyok. Ano ba yung English ng pag-uudyok? Motivation?
motivating other people. For example, nagliligawan. Mahilig tayo sa pagliligawan. Ayun, sinasabi mo na, sige na, sagutin mo na. Diba? And then ikaw naman, mamomotivate ka na, sige, pag-iigihan ko pang paliligaw para sagutin na ako. No? So, mayroon akong favorite love team dito eh. Hindi ko na babanggitin. Baka magmarites pa kayo. So motivation. No? Ano ba ang motivation natin? Bakit natin ginagawa ang ministry natin? Sabi dito, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit at siya ay iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Ito ay mga angels. Hindi to si angel na kasama natin na. Angels, mga lalaki Lalaki na anghel. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Amen. So, ang question dito, ano ang nag-uudyok sa iyo? Sa iyong paglilingkod. If you are a volunteer na, ano nag-uudyok sa inyo? Bakit nyo ginagawa ito? O bakit nyo tinutuloy pa ang pagsuserve sa Panginoon? Marami akong nakita rin, even sa mga volunteers, marami akong nakitang transformation. Yung dating, takot na takot, maubusan ng pagkain. Ngayon, it's okay. Ipakain natin sa kanila yan. Why? Because God will provide. Amen? God will provide. Believe me, sa ACF, nakikita natin ang finances natin. No? Nakikita namin na sobrang tight. At marami kaming pinag-iisipan na, tanggalin na natin ito. But hindi. We continue. Because why? Our faith, God will provide. Amen? And then the same sa buhay natin. Nag-uudyok sa atin. Ano ba nag-uudyok sa atin? Bakit natin kinukontinue ito? Bakit pa tayo tumutugtog? Bakit pa tayo pumupunta ng Sabado? Bakit pa tayo naglilinis ng church? I hope ito ang motivation ninyo. Because Jesus is coming back. Darating ang Panginoon. Amen? Ready ba kayo? Napakasarap na habang inaantay natin ang Panginoon, tayo ay gumagalaw, kumikilos sa task na binigay niya. Amen? Sa ministry na binigay niya. Hindi porket tagahugas ka lang ng pinggan, mababang ministry yon. Hindi. It is the same na kung ikaw ay tumatayo rito o tumutugtog ka doon, parehas lang kayo na meron kayo ministry sa Panginoon. Hindi porket nagmamap ka lang dito o nagwawalis ka lang dito, hindi po ganon. Huwag nyo iisipin na mababa ang ministry nyo. Hindi. It's just the same. Kung tumatayo dito, tumutugtog doon, parehas lang. Ginagawa natin to habang inaantay natin ang Panginoon. Amen? So, ito po yung mga rekados natin. 5. Tamang mensahe, tamang katibayan, tamang mensahe for you to share yung tamang mensahe, you have to experience. Dapat meron kang relationship, personal relationship sa Panginoon. Okay? And then, pangalawa, tamang katibayan, merong proof. Merong proof sa buhay natin na merong ginagawa ang Panginoon. Marahil meron kang problema sa kalusugan, meron kang problema sa finances, meron kang problema sa relationship, but God still working on it. Amen? Amen. So, tamang kapangyarihan. Meron tamang kapangyarihan. So, do not be worried because we have the Holy Spirit. The Holy Spirit can be everywhere. Pwedeng nakay Pastor Ed, habang nakay Pastor Ed, nasa akin, nasa inyo rin. At nandun sa ibang dako. And then, tamang layunin. Ang tamang layunin natin is to seek yung nawawala
nang sa ganun marinig pa nila ang mensahe ng Panginoon. And then yung pag-uudyok, yung motivation sa atin. Ang motivation natin, alam natin na may darating ang ating Diyos na si Jesus. Amen po ba? Tayo po tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat pong muli sa iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat dahil hanggang ngayon, Panginoon, pinapakita mo po sa amin na hindi pa po natatapos pala ang ministry, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahanap pa, Panginoon, ang natitira na hindi pang naliligtas, Panginoon, at hindi pa nakakaalam ng iyong salita. I believe, Panginoon, na nandun yung gabay mo sa amin, Panginoon, because you sent the Holy Spirit for us to do the right thing, Panginoon. Para magawa namin, Panginoon, yung mga task na ayon sa iyo, Panginoon. Nang sa ganon, mahanap pa, Panginoon, yung mga taong hindi pa naliligtas. Then I believe, Panginoon, na ECF is a body of Christ, Panginoon, na lahat kami dito magtutulungan nang sa ganon, ma-accomplish namin, ma-continue namin, Panginoon, yung binilin mo sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat dahil alam ko po, Panginoon, na ikaw po ang mag-iiwan ng mensahe sa puso ng bawat isa. Ikaw po ang Panginoon, ang mag-guide sa bawat isa. At alam ko, Panginoon, na ikaw po ang nakikita po nila. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Morning. Opportunity sa communion na dalawang importanteng bagay ang bili ng Panginoon. Pagkakataon para alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin at pagkakataon para maihingi natin ng tawad yung managawa natin ng kasalanan in the past week. Good to see you. Kuha mo na si Dale.
bukas ako na magbigay. Ako na magbigay. Tingnan ko. So lahat po, meron na kayo? Pwede niyo pakitaas yung sinong wala? Lahat po meron kung wala, pakitaas para lahat meron na. Pakitaas po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung tumanggap ng lahat ng kaparusahan bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Umuyayin po siya. Pakitaas po yung cup. Panginoong Yesus, dahil sa dugo mo, nahugasan po ng lahat ng aking kasalanan at nalinis po